Salamat sa awiting yan. It's a blessing. Amen? Noon pa man, mahal na tayo ni God. Amen? At salamat sa Diyos. Sa awiting yan, it's really an inspirational song that will make us and motivate us to continually serve the Lord kahit ano pa man. Ha? Amen? Kaya kaganda. Amen? Okay. Ready na ba kayo? Opo. I have entitled our lesson today. Hindi ko lang alam kung matapos ko ito. No? Sa Sunday pala, sa Sunday, hindi po ako mag-speak kasi second Sunday na eh. No? Second Sunday. Kwan yan. Time ni Solomon yan. Kanyang slot yan. Kaya he will be speaking sa Sunday morning. Okay? Panalangin nyo tomorrow, we will be able to start a Bible study. Ha? Panalangin po ninyo. We will, nakaschedule po, way best ng alas 5. Pupunta kami kay Sister Marisa Garcia din po yan eh. No? Yung kabisaya ko na yan, nakapag-asawa ng Kapampangan, ang kanyang asawa nasa abroad. I think may 2 o 3 anak. And we will start a Bible study in their house. Panalangin po ninyo na maligtas ang kanyang pamilya, mga anak niya, and then, doon po banda sa kanya, mayroon siyang mga ino-offer na mga lupa doon eh, na alam niya eh. Kaya sabi ko gusto kong makita. At basta't bandang kwan yun, bandang Santo Niño yun, doon banda. So, I like that place kasi hunting ground ko yan eh. Pupunta ko dyan, namamaril ako dyan eh. Po, kaya alam ko yung lugar. So, panalangin po natin what God will do along the way. May mga na-offer na mga lots, ganyan. And so, we will be going sa Bible study na at the same time, kuwan pa. Makakuan tayo, ma-scout natin kung ano ba makita. Amen? At the same time, ipanalangin po natin, God willing, nakausap ko po si Brother Jess Daguhoy. Panalangin po natin. Dagdagan ninyo, i-request ninyo, ikuan na ninyo sa panalangin, ha? Inyo nang ikuan yan sa panalangin na sana makabalik. Opo, nung kami nag-usap, talagang grabing hagulgul. Grabe talagang iyak. Tinuro ko po kasi yung prodigal son. Siner ko sa kanya paano. The 3 prodigals. Yan. Yung prodigal na umalis, yung prodigal na nakastay. At yun nga, sabi ko, our church is not a church that condemns. Okay? We always give people a chance. At marami sa mga member natin na gano'n ang buhay. Tapos yun nga, na-relay ko pa sa kanya yung babae na babatuhin. Tapos sabi ni Lord, sino sa inyo walang kasalanan siyang babato? Una, cast the first stone. Wala nakakast. Tapos sabi doon, Panginoon, nasaan na yung mga accusers mo? Lord, wala na sila. Well, sabi ni Lord, neither do I condemn thee. Go and sin no more. Kaya sabi ko sa kanya, we are waiting. We will be praying for you. And we are continually praying. Sabi ko si Pastor Ed, si Pastor Ray, kaming nakakakilala sa'yo. We are praying for you. Our church has an open arms for you. You will just make your own personal decision. Hindi ka namin mabadaliin. Gusto namin na i-lead ka ni God. Ganon. Bakit po? Kasi sa pag-uusap namin, sabi ko, alam mo, nung maraming umalis sa simbahang ito, anong una, sabi ko, ay hindi ko maintindihan, pero later, sabi ko, naintindihan ko na it is not their fault na umalis ako. Kaya sabi ko, kinuwang ko yan, kinausap ko sila lahat. Oo. And at least, sabi ko, marami ang naglilingkod pa rin sa Panginoon. Tapos biglang siyang sumabat. Sabi niya, opo, marami pong at least naglilingkod pa, pero mayroong iba na naging kulto na. Ganon. Bigla ko, alam ko na ano yung... kasi yung bang pastor turo na post-trib. Alam ko na kasi pinupuntahan sa pala doon ni Nakwan eh. Sabi niya,
Pinupuntahan po nila ako dito, sinabihan ko talaga sila kahit ako hindi nagsisimba. Sabi niya, pre-trib ako, Brad. Kahit ano pang sabihin nyo. Alam ko ang aking paninindigan. Ganon, sinabi niya. Hindi man ako kasing linis ninyo. Ha? Pero ako, naintindihan ko ang stand ko. Ngayon, kaya po, talagang tuwang-tuwa ako sa. At ito, tandaan nyo ito. Sinabi niya talaga, tandaan nyo ito. Kung ako ay hindi na magsamba, mas mabuti nang wala akong sisimbahan. Pero, pag ako magsimba, hindi ako magsisimba sa kahit sinong simbahan dyan. Pupunta ako doon sa simbahan na kung saan ako nakakilala kay God. Ganon kayo sabi, tuwa ako sa kanya eh. Very good. Ilang beses nilang pinuntahan dito, Pastor. Pero wala. Huwag na lang natin pag-usapan yan. Sa inyo na lang, kung sa inyo yan. Pero sa akin, mayroon ako. At sabi niya, Pastor, di man ako nakapagsimba, pero pinapanood ko at sinusubaybayan ang isang tagapangaral nung nasa Canada nga ako eh. Sabi, doon ako, si Dr. Kim, ayaw ko kung kilala niyo, Dr. Kim. Koreano yan, no? Oo, ang laki ng kanyang gawain. Bible Baptist yan, Pastor. At yung mga turo niya ng prophecy, talagang talagang sinusubaybayan ko. Kaya pre-trib talaga, walang post-trib. Ganon. Kaya sabi niya, hindi nila ako madala-dala. Sabi ko, hayaan na lang natin sila. Basta pinaka-importante, makapaglingkod tayo na maayos. Amen? Ganon lang, no? So please, pray. Brother Jesse Daguhoy. Desire ni Sister Eloisa yan. Pero nung kami nag-usap po, talagang kita po ng mga kasama kong naiyak eh. Talagang naiyak. Ako naiyak din eh, habang nagtuturo at nagsishare sa kanya. Kaya, continually panalangin natin, God will make a way. Okay? Ha? Sige. Tayo po'y bubuklat na. I will share to you, pinamagatan ko nga po na Baptist. Pakita mo nga yung title. Baptist in this pandemic. Yan. Now, many of you have seen maybe some of the lesson, but I want to present something. Basahin muna natin yung Matthew chapter 11, kung nandyan yung mga Bible ninyo. Matthew chapter 11. Okay. Okay, look at your Bible. Okay, Matthew chapter 11, magsimula po sa verse number 7. Okay? 7 to 11. Matthew 11. Sabi sa verse 7, and as they departed, Jesus began to say unto the multitudes concerning John. Ayan. This is the testimony of the Lord Jesus Christ. What went ye out into the wilderness to see? A reed shaken with the wind? But what went ye out for to see? A man clothed in soft raiment? Behold, they that wear soft clothings are in the king's houses. But what went ye out for to see? A prophet? Ye, I say unto you, and more than a prophet, sabi niya. For this is he of whom it is written, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare the way before thee. Verse 11. Verily I say unto you, among them that are born of women, there hath not risen a greater than John the Baptist, notwithstanding, he that is least in the kingdom of heaven is greater than he. Then, verse number 6 ng John chapter 1. Okay? Ang sabi sa verse 6, John chapter 1, there was a man sent from God whose name was John. Okay? Now,
Yung mga verses na yan, binasa ko sa inyo because dyan po tayo kukuha ng ating pundasyon. Okay? I'll be talking about, maybe this is series of lesson. I don't know kung kailan ko matapos ito. But I really believe that this should be taught and this should be heard by our own people because ito po ay mahalaga. Alam dapat natin ang background natin. When somebody will ask us who we are and what we are, you ought to know. And you ought to be able to give a very, very satisfying, not only good reason, but very satisfying reason why we are called Baptists. Amen? Why we are called Baptists? You know, Baptist name speak of its authority. Tandaan nyo una yan. Tandaan nyo una. Maraming tao na nangangaral, maraming mga kapasturan, maraming mga churches na nangangaral, pero marami po ang hindi alam kung ano ang biblical authority. Kaya marami dyan, kahit na baptist na, kung ititrace mo ang kanilang pinanggagalingan, hindi mo matitrace, para lang silang mushroom na kabuti, na kung saan ano yan. Hindi matitrace. Bakit po? Because they don't know where they came from, and they don't have authority. Amen? At tandaan nyo, according to the Bible, the authority from God was given to John the Baptist. Wala nang iba. Wala nang ibang taong sugo mula sa langit, binigyan ng authority. Kaya ang Baptist ang una authority. Bago ka mangaral, bago ka matuwid, at mayroong kang lakas na mga ngaral, dapat alam mo kung saan ang galing authority mo. Pag wala kang authority, wala kang karapatan mangaral. In fact, si Jesus Christ tinanong, anong authority mo mangaral? Saan mang galing ang authority mo? Madadaanan po natin yan along the lessons. Tapos sabi ni Jesus Christ, bago ko sasagutin yan, sagutin niyo muna to. Ang authority ni John, sa lupa ba, sa langit nang galing? Di makasagot. Sabi ng mga tao, kung sabihin natin sa langit, sasabihin niya. Tatanong niya sa akin, bakit di natin paniniwalaan? Kung sabihin naman natin sa tao, naku, layari tayo, babatuhin tayo ng mga tao. Bakit? Alam ng mga tao kung saan galing si John. Hello? So, sinabi nila, we cannot tell, pero they know the answer. Kung ano po kasi yung answer nila, siya ding answer ng ating Panginoon. Doon sa question nila. Amen? Kaya importante po, hindi lang itong simbahan na ito mag-i-access na just ganun lang. Dapat alam kung saan nanggaling ang authority. Wala kang karapatan mangaral kung wala kang authority. So, first, Baptist name speaks of its authority. Where did it came from? Amen? Saan ang galing? Sabi doon, he was a man sent from God. Saan sa galing? Isa lang answer sa langit eh. Amen? Amen? Everybody can claim, but tandaan niyo po ito, hindi ko mo nagkiklaim, sila na tama. Amen? Now, later, yung authority na yan, naging ministry. Bakit po? Nang siya'y mabigyan ng authority, nangangaral siya in the wilderness. Pagkatapos ang kanyang ginawa, ang mga pangangaral niya, mapangaralan niyang makonvert, binabautismuhan. Hello? So, hindi lang authority. Kundi, mayroon siyang, tinatawag na kapangyarihan to do it. Legally, biblically, approved sa langit. Amen? Bakit po? Inapprove ni God eh. Nung si Jesus Christ nagpabaptize in heaven, nandoon, pagkatapos ng baptism, sinabi ni God the Father, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Bakit na-please si God the Father? Anong ginawa ng kanyang anak?
nagpa-under sa baptism ng Baptist. Hello? Kaya sabi ng God the Father, natuwang-tuwa ako, this is to fulfill. Sabi ni Jesus Christ, fulfilling God's righteousness. Tuwa eh. Tuwa ang God the Father. Bakit? Nasunod ang kanyang hangarin na si Jesus Christ magpasakop. Hello? Sa authority na kung saan kanyang ibinigay doon sa langit. Una kasi si John he was a man sent from God, binigyan siya to prepare the way of the Messiah, of the Savior. Tapos yung Savior na dumating, nagpabautismo mismo kay John the Baptist. Sa later nating mga pag-aaral, makikita ninyo na pati na mga apostoles, binautismohan lahat ng Baptist yan. Hello? At titingnan natin at yung baptism ng Baptist na yan, na kung saan nakuha ng Panginoon. Pagkatapos yan po, ang through the Lord Jesus Christ, binild niya yung kanyang church. Diyan po na-build up at diyan po ngayon ang authority na ilagay. Anong authority yon? Authority yun na binigay ng Diyos Ama kay John the Baptist na siya ngayong carry through sa simbahan. At lahat ng mga nagbabautismo na align with the apostles, with the Lord Jesus Christ and the rest, makikita ninyo na yun ay may tamang authority. Pag hindi connected doon, claim lang pero walang authority. Amen? Liliwanagan ko sa inyo yan. Because dyan po nakasalalay kung tayo ay magiging kulto o hindi. Maraming kulto eh. Bakit po? Walang authority. Amen? Walang authority. So, tingnan ninyo. Una, authority. Okay? Permitted from heaven. Sunod, naging ministry nung si John the Baptist, nagbabaptize na, ministry na yan. Oh, the ministry of water baptism pa. Binabaptize. Amen? Next. Pagkatapos dyan po, yung authority na yan, yung ministry na yan ay naging ano na. Pag ikay na-baptize na, identity mo na, ID mo na. Hello? Bakit tayo tinawag na baptist? Siyempre ang nag-baptize sa atin, baptist authority at baptist ang nag-baptize. Pag binaptize ka ng katoliko, katoliko ka eh. Pag di-baptize ka ng ng metodista, siyempre, yun ang iyong identity. Ako na-baptize ako ng Baptist preacher. Amen? Kaya ang tawag sa akin, siyempre, Baptist ako. Hello? Authority yun. Hindi ka pwedeng pangaral lang na wala kang authority. Mahirap. Amen? Questionin ka ng mga religious groups and leaders din. Later, hindi lang identity, theology na natin yan. Theology na natin. Okay? Diyan sa Acts chapter 1, 21 to 22, mababasa ninyo, huwag niyong kakaligtan. Kayo mga membro, huwag niyong kakaligtan. Yan ang verse na nagpapatunay na lahat ng mga apostoles, lahat ng mga apostles, disciples, all of them were baptized by John the Baptist. Bakit po? Doon sila nag-umpisa. Anong sabi? Wherefore of these men, which have accompanied with us all the time that the Lord Jesus Christ went in and out among us. Ano sabi niya? Beginning where? From the baptism of John unto that same day that he was taken up from us, must one be ordained to be a witness with us of his resurrection. At napilian diyan, nakasama nila, pamalit kay Judas, sino? Si Matthias ang kapalit. 12 apostles. Meron 12 apostles. Sa palagay nyo, si Judas, nabaptize ni John? Hindi. Nabaptize din. Pero hindi ko mo, baptize ka, ligtas ka. Ayan. Kaya hindi natin pinapaniwalaan na baptist na kailangan mong tumanggap sa Panginoon, mabautismohan ka para maligtas ka. Hindi
Si Judas nabautiswan, pero hindi naman ligtas because ang baptism hindi makaligtas. Amen? Amen? Ngayon, mga kapatid ko sa pananampalataya, dito ako mag-umpisa. Dito. Okay? Una, write it down. Baptist people is the strongest people. Baptist people. Wag mo na yan. Baptist people. Tandaan nyo ito. Ang pinakamatatag, pinakamatibay, pinakamatapang na mga tao are Baptist people. Tandaan nyo yan. Baptist people is the strongest, the bravest people. When it comes sa religious standard, yan ang Baptist. Hindi yan mga pipitsugin ang kwalidad pagdating sa paglilingkod sa Diyos. Palaban yan, hindi nakikipagpatayan yan, pinapatay pero hindi mo po pwedeng lilipulin dahil tuloy pa rin maglilingkod yan. Papakita ko sa inyo yan. Kaya isulat nyo muna dyan, our forefathers is the bravest, the strongest people. Bakit po? They endure. Sabi nga naman ng Bible a good soldier must endure. They endure. Persecutions after persecutions. Ipapakita ko sa inyo yan. Kaya mga minamahal ko, proud dapat tayo. Alam pa ninyo ang pagkabaptist natin, binuhusan ng dugo yan? Hindi ganun-ganun lang. Binuhusan niya ng mga unang naligtas. Because sa panahon po nila, rampant, nag-uumpisa pa lang ang pag-uusig. Pag tinanong nyo saan nag-umpisa ang persecution, Acts chapter 4, 1, doon na nag-umpisa. Pinapangunahan pa ni Saulo yan. Acts chapter 4 is the beginning of persecution. Sa chapter 3, pinagbabawalan na silang, mangaral. Huwag niyong ipipil ng doktrina niyo yung Jerusalem. Pero sila tuloy lang pangaral. Hello? Bakit po? Because, ito, Pastor, bakit ang tapang? Bakit hindi natatakot mamamatay? Simple lang. Because alam nila na ang kanilang pinaglalaban, katotohanan, hindi lang pansarili. They stand on the doctrine, the teaching of the Scripture na hindi pwedeng baliin ng kahit law of the land. Kaya ganun katindi ang sacrifice. Hindi mo po pwedeng mamaliin ang doktrina. Pag mali ang doktrina, hindi sasama. Kaya anong gagawin? Pipilitin silang patayin. Pero still, kahit na pinapatay sila, tuloy pa rin ang paglilingkod. Kaya sabi ko nga sa inyo, the strongest, the bravest, na mga tao, the people that really endure are Baptist people. Why? Because pag binasa nyo yung trail of blood, mula sa umpisa, mula sa Savior, ang unang, mayroong tatlong murder in the history of Israel. Pinapag-aralan ito sa Bible College, pag pinag-aralan Book of Acts, 3 murders in the history of Israel. Una, the murder of John the Baptist. Murder yun. Pinatay nila si John the Baptist. Okay? Bakit? Nire-reject nila ang paraan ni God, the Father. Okay? Pangalawang murder. Sa history ng Israel, murder Okay? Pangalawang murder is killing who? God the Son, the Lord Jesus Christ. History. Ngayon, pag sinabing first Christian martyr, Christian martyr, ganyan, ay pangatlo. Pero itong pangatlong murder sa history ng Israel, the murder of Stephen.
And Stephen was the first Christian martyr. Ayan. Anawaan nyo? So yan po. At ito. Okay, huwag niyong kakaligtan. Wala yan dyan. Wala dyan sa outline. Okay. Ngayon, nang kanilang ni-reject or pinatay si God the Father, ay si John the Baptist, he was a man sent from God. Sinong tukoy doon na God? God the Father. It was God the Father who authorized John the Baptist. When they murdered John the Baptist as a nation of Israel, chosen by God, when they murdered John the Baptist, they rejected God the Father. Tandaan nyo. Hindi pwedeng pasubalian yan. That is the reality. Okay? Number 2, when they murdered Jesus Christ, they rejected God the Son. Are you with me? Sulat nyo yan. Wala yan dyan. Makukuha pag ako nagturo ng Baptist history. Ganyan. Number 3, when they murdered Stephen, a man full of the Holy Ghost, they have rejected God, the Holy Spirit. Ganyan. At dahil dyan, na-close, are you with me? Na-close ang tinatawag na presentation of the gospel sa nation of Israel. Close yan. Sinet aside sila. Tapos ayaw nyo ha. Sabi ng Panginoon doon, He came into His own, but His own received Him not. Nandoon yan sa John 1, I think verse number 14. Okay? Nung kanilang napatay na si Stephen, ang dealing ni God, hindi na sa children of Israel. Nasaan na? Ang dealing ni God, pumunta dito sa Gentiles. Kaya tayo naligtas. Ayan. Bakit po? Because of the rejection of the Messiah, tayo nakatanggap ng biyaya. Ayan. Kaya tayo nabigyan ng kaligtasan. Pumasok ngayon yung church age ito. Pag ang church age nag-close na, kailan? Mag-close ang church age. Magko-close po ito pag dumating na yung rapture. Kukunin na lahat dito. Then, papasok uli ang dealing sa nation of Israel. Ang preaching natin ngayon, makinig maigi, ang preaching natin ngayon is the preaching of the gospel of the grace of God. Alam ba ninyo bago church age kung ano ang preaching? Tingnan niyo yung preaching ng mga disciples, preaching ni Jesus Christ, preaching ni John the Baptist. Ano? Repent! For the kingdom of heaven ang preaching is talking about the kingdom. Hindi talking about the grace of God. Because ang preaching, ino-offer yan sa children of Israel to receive. As a nation to receive the Savior. Pero nireject nila eh. Alam ba ninyo, pag na-rapture na at mag-tribulation period na dito, ang preaching ay hindi na gospel of the grace of God. Anong preaching? The gospel of the kingdom. Kaya malaking pagkakaiba. Hindi mo pwedeng samut-samutin yan. Napapunta tayo dyan. Pero punta muna tayo dito kasi ganda eh. Amen? Ha? Ito po, tandaan po ninyo mga minamahal ko. The name Baptist, okay, is defined by its own practices and by its own people. Tandaan nyo, the name speaks for themselves who they are. Ayan. Now, isa-isahin natin yan. Ito ay wala ito. Makinig kayo maigi. Ito, wala ito po sa natural Baptist lessons ng marami. Kasi pag sinabing Baptist, may kanya-kanyang mga Baptist ng mga, yung tagto, mga bases. Okay? Ngayon, itong aking po ay talagang mula pa na ako'y bata pa,
Dala-dala ko na ito. Itong outline na ito na kailanman hindi ko kayang ipagpalit sa mga outline ng mga Bible school. Bata pa ako, narinig ko na ito. Narinig ko na ito sa pastor ko. Narinig ko na ito sa uncle ko. Kaya sabi ko, ito ang gusto kong magandang definisyon ng pagiging Baptist. Ready na kayo? Okay. Sabi nga sa inyo, the bravest, the strongest. Matatag. Kaya kailangan dapat matatag tayo. Hindi kaya tayong gupuin ng kahit ano-ano lang. Hindi Bakit? Forefathers natin ganun katatag eh. They endured by centuries, mga kapatid. Pinag-uusig yan. Okay? Una muna, talakayin natin ito. The name. Isa-isay natin. Una, the name Baptist, number 1, B. Nais kong pakita ito sa inyo dahil maganda to. Okay? The most. Yan ang Baptist. The most biblical people. Pag hindi ka nag-aaral, pag ikay Baptist na mababaw pa lang, nako, mamaya-maya kapwa mo Baptist, pag kay-questionin ka, sa authority, kung-questionin ka kung saan ka nang galing, baka ka bugos, ganyan. Bakit po? Talagang ang Baptist, susuriin ka talaga, biblical. May basis ka ba? Tingnan nga natin. 2 Timothy 3:16, anong sabi? All Scripture is given by inspiration of God, and it's profitable for doctrine. Naituro ko na kung anong doctrine, teaching what is right yan. Ganyan ang Baptist. Sunod, reproof, teaching what is not right. Papakita talaga siya kung anong mali-mali mo. Number 3, correction, teaching how to get right. Tuturuan ka niya na ituwid ang mali. Hello? Ganyan yung Baptist. Sabi ko nga pag ang Baptist lalayo na sa Bible, pag ang Baptist lumayo sa Bible at hindi na mag-stand sa Bible, lalabas akong pagka-Baptist. Maghahanap ako ng grupo na talagang ang Bible ang kinabubuhay. Bakit? Yan ang kaibahan natin sa iba. Hello? Okay, ano pa? Correction, teaching how to stay right. Okay? Teaching how to get right, ang reproof. Teaching what is right, reproof. Correction, teaching how to get right. And instruction is teaching how to keep it right. Ibig sabihin, manatili kang tama. Ganyan yung Bible Paano mo mai-correct ang mali? Pagkatapos tuturuan nga, paano manatiling tama? Amen? Ganon yung Baptist. Most biblical people yan. Tawag sa kanila, people of the Bible. People who practice Bible principles. Hindi sila mga tao nagpa-practice ng emotion lang. Although may emotion naman tayo. Amen. Pero we have always practiced according to the teaching, according to the doctrines, according to the reasons and principles of the Bible. Wala, hindi personal. Amen? So yun po, the most biblical people. Importante po yan na maintindihan nyo. Na tayo, hindi lang tayo nag-aaral ng Bible, hindi lang tayo nagbabasa ng Bible, hindi lang tayo nangangaral ng Bible. Pinapractice natin ang Bible sa buhay natin. Amen? The most biblical people. Kaya isipin na ninyo, your life must be governed by the Scripture. That your life must be aligned with the Word of God. Kaya dyan dapat, dyan pa lang sa Bible na dapat yan, napapractice na. Kaya importante yung Bible reading natin, importante yung reflection natin, importante ang ating daily with God and daily. Importante, biblical yun ang basic
Maraming mga Baptist, ang layo-layo na ng practice. Kasi hindi pinapractice yan. Lagi na Pastor, maraming Baptist, anong pagkakaiba mo sa kanila? Simple lang. Maraming reliyon. Ang kapagkakaiba ko siguro, masasabi ko, I practice what the Bible teaches. Yan ang kaibahan. Kasi marami pong nagtuturo lang ng Bible eh. Maraming nangangaral ng Bible, pero ang buhay, taliwas sa Bible. Kaya dapat makipakitaan tayo na tayo talaga, ang buhay natin is biblical, nakikita sa buhay natin. Amen? Okay? Isa pa lang yan, the most biblical people. Verse 5, pakita ko sa inyo. Ito, I'm just thinking of this eh. Sabi ko, magagamit ko yan. Matthew chapter 4, verse number 4. Gusto kong tingnan nyo ito. Temptation ni Jesus Christ ito. Gusto kong pakita sa inyo ito. Ano sabi niya? It is written, ulitin ko. It is written, sabi ni Jesus Christ yan. Ewan ko kung napansin nyo ito. Pero ito, bago ko lang napansin ito, dahil kaya gusto kong i-add yan sa learning ninyo. Man shall not live by bread alone. Meaning, nakinig maigi mga Baptist, you can eat your daily food, but if you fail to take the spiritual food, you will die. Pansinin nyo. Man shall not live by bread alone. Ang ibig sabihin, ini-emphasize niya physical. Eh kung walang spiritual food, di patay ka. Ano naman yung ibig sabihin? Eh ano? Lagi natin ginagamit yan sa physical. Ano kaya? Gamitin natin sa spiritual. Sabi ko, tama oh. Man shall not live by bread alone. Mamamatay kapag wala kang word of God. Hello? Kasi dapat mayroong physical food, mayroong ding spiritual food. Hindi dapat yan kaligtaan. Right? Sabi ng Panginoon yan eh. How many Christians are forsaking the spiritual food? You will die strongly. You will be weakened strongly, spiritually. Pag yan ang ginagawa mo, pag wala kang daily in the Word. Pag wala kang daily prayer. Pag wala ka pa sa simbahan. You will be weakened and you will be tempted easily by the devil. Hindi ka lalakas. Kaya iganyan katindi ang kaimportantihan ng salita ng Diyos. Hindi po pwede nating issue-shortcut yan. Nakasaad na eh. But by every word that proceeded out of the mouth of God. Sabi ko, pambihira. Oftentimes taking for granted ito. Makinig maigi. Hindi tayo nagmimiss ng physical food. Hindi tayo nagmimiss. Ilang beses ka kumakain araw-araw? 3 beses regular. Pero pambihira, kulang pa. Lalong-lalo na kung ikaw ay matakaw. Hello? Lalong-lalo na kung ikaw maganang kumain. Hindi ka mapigil. Pag kinuntihan mo yung kain mo, parang kulang. Maghahanap ka na naman uli. Kaya may iba dyan, hindi lang 3 beses. Mayroong iba dyan, 5 beses sa isang araw. Mayroong iba dyan, 7 beses sa isang araw. Para kang mamatay pag hindi ka makakain physical. Totoo, hindi. Pag malakas ang kargada mo, pero pambihira, the spiritual food which is much better than the physical, ninineglect mo, pinapabayaan mo, tapos sabihin mo malakas kang Kristiyano.
How can it be? It's impossible. Na kung baptist ka, masaya kang bababad. Magbababad ka. Saan? Sa spiritual food. Para malakas ka lagi. Ang bihira, nagbababad ka sa physical food. Parati kang gutom. Dapat ganyan yung desire sa spiritual food. Lagi ka dapat gutom. Hello? Are you hungry with the spiritual food? Ha? O kaunti ka palang nagbabasa, gaganyan-ganyan, tutulog ka na. Hello? Pero pambihira pagdating sa physical food. Ala kang pakundangan. Tingnan mo, tiyan mo. May evidence naman may evidence. May proof. Totoo hindi. Di ba? Gamitin nyo yung inyong coconut tea. Yung inyong coconut, gamitin nyo. Tingnan nyo yung reasoning kung hindi totoo. Sa physical nga Lagi tayong nagugutom. Bakit sa spiritual, parang hindi tayo nagugutom? Tapos sinabi na ng Bible, hindi lang nabubuhay ang tao sa physical na pangangailangan na pagkain. Dapat mabaliktad yung ating appetite. Hello? Baliktad dapat. Kayo na mga high blood na, kayo medyo bawal na sa pagkain, abay, kuntian nyo na pagkain. Walang nag-i-amen Pastor, yan na lang ang kaligayahan ko Alam nyo ka na, palitan muna. Ito dapat, alam nyo sa totoo lang mga kapatid, habang binabasa ko yan, parang naiisip ko yung, dapat maging matakaw ako. Are you with me? Dapat, ako'y gutom na gutom. Dapat matakaw ako sa spiritual food. Dapat. Yan bakit marami sa atin? Parang walang appetite sa spiritual food. Iwas ka naman, linggo na naman, Miyerkules na naman, ako, hirap. Pero pambira, hanap ka ng ano? Para pagkain physical. Tama? Bakit hindi natin naiisip na kung ako ay nararamdaman ko ang pagiging gutom sa physical na pagkain, di ba dapat mas gutom ako sa spiritual na pagkain? Kaya alam nyo, sabi nga, as newborn babes desire the sincere milk, the Word of God. Check nyo, baka kayo may sakit na, kaya wala kayong ganang kumain. Spiritually speaking. Isa lang dahilan, pag wala kang ganang kumain, wala kang ganang pumunta sa salita ng Diyos or sa simbahan, wala kang ganang makinig under the preaching of the gospel, wala kang gana pumunta, makipag-fellowship sa mga believers, mas gusto mo pa sa labas. May check mo. Baka ikaw, kung saved man, buhay ka na nga, pero kung wala kang gana, may sakit ka spiritually. Yun lang naman ang dahilan Kaya wala kang ganang kumain, tama? Hindi. Kahit gaano-gaano kakatakaw, pag ikay nagkasakit, di ba? Kahit na bibilihan ka ng napakaraming pagkain, ang sasarap-sarap na mga pagkain, dami pang prutas. Kanain ka na anak, kumain ka na, itong sarap-sarap nito. Hindi, walang ganang kumain Sinong kumakain? Yung nagbabantay. Bakit? Walang ganang kumain, may sakit Ano pag walang sakit? Ano ko? Yari yan. Matakaw to Pero pag may sakit, kaya sabi niya bakit kung saan pa may sakit, doon mo bilhan ng maraming pagkain? Amen? Nung walang sakit, di mo binibigyan. Kaya alam niyo mga kapatid, I'm really thinking, kung ako ay the most biblical people, dapat magpakababad ako.
magpakababad ako sa salita ng Diyos. Yun dapat ang aking laging hinahanap, laging hinahangad, kasi gutom ako eh. Walang pakiramdam ng pagkagutom. Isa lang dahilan yan, may sakit ka. O kung hiwalain mo naramdaman ang gutom, baka hindi ka pa saved. You're dead spiritually. I'm not questioning that eh. I'm not thinking na siguro kada hindi talaga siya magkaroon ng appetite sa salita ng Diyos kasi talagang saved siya pero may sakit talaga. Spiritually sick. At ang kanyang sakit hindi lang magaan na sakit. Severe ang sakit. Terminal ang sakit. Pag sinabing severe at terminal, ibig sabihin malapit ng matigok spiritually. Makanyan. Imagine mo kung ganyan ang status, kung wala kang desire. Kaya maraming Kristiyano maybe coming to church or maybe listening, but they don't really realize na gano'n na ang status. Tatanungin ko kayo, pagdating sa Word of God, masaya ba kayong binubuklat ang Bible nyo o ang pagbubuklat nyo sa Bible mo para bagang napipilitan ka lang? Para pag sinabi ni Pastor, kaya ba'y nagbasa ng Bible? Kaya kong itaas ang kamay ko kasi nagbasa naman talaga ako. Anong na-gets mo? Anong na-absorb mo? Anong natutuhan mo? Basta nagbasa lang. Hello? Kaya pa ako nagbabasa, katulad niya, no? Nabasa natin yan. I'm really thinking of, Lord, ano ba to? Ang kanta naman ito. Hindi ko ito I was not able to receive these things before. Kaya alam mo, umiikot-ikot lang ako dyan eh. Because realidad talaga yan. Kaya itong problema ng maraming Kristiyano, tandaan nyo ito, pag kayo hindi sanay sa salita ng Diyos at hindi kayo nakababad lagi doon, hindi ninyo malalasahan ang first time na dumaan ka roon. Hindi mo malalasahan. Makinig kay Mike, pero kung favorites mo na, ayan ha? Amen? Nandun yung appetite mo. Ganadong-ganado ka. Paborito ko kasi ito. Ay, naku, maniwala ka. Kahit gaano katagal, hindi mo babitawan. Paborito mo eh. Kung tayo ang biblical people, the most biblical people, pwede ba? Na ano? Maging paborito natin salita ni God? 2 Timothy 2:15. Ano sabi? Tandaan nyo ito. Hindi ka lang magbabasa ng Bible pag paborito mo salita niya. You will go deeper. Ano sabi niya? Study. You will really study. You will not only listen, you will study. You will study what? To show thyself what? Approve unto men? Hindi. Study to show thyself what? Approve unto God. Kaya marami para mga Kristiyano, ang tagal-tagal na. Ito kailan ba yon? May nabasa ako. Ang mga pari ngayon, mayroon na rin silang live streaming na parang iglesia. Hello? 2. Tapos lo and behold, sunod na live streaming nila, dating pastor ng born again, naging Katoliko. Sabi ko, ang pastor naman, naka-Amerikana. Sabi ko, pambihira. Buti lang, born again. Sabi ko, hindi niya naintindihan. Hindi ko alam itong pastor na ito kung gaano kababaw ito salita ng Diyos. Kung pastor yan, dapat inaral niya. Ang masaklap ito, dating Baptist, dating daan. Dating Baptist, nagkatoliko. Ako. Ang sama. Bakit po? Kung Baptist is the most biblical people, naintindihan mo dapat, paninindigan mo.
Amen? Kung may paninindigan ka, sabi niya, kaya lang napalipat yan kasi dahil sa pera. Alam nyo, kung na-deeply ka talaga, naranasan ko naman yan, inuperan ako eh. Pera. Nagpa-convert ng Muslim Christian dahil sa pera. Oo, kung wala kang prinsipyo. Kung you are really deeply rooted in the Scripture, in the Word of God, pera, wala yan, walang kwenta, hindi ka magpadala sa pera. Bakit po? Dali lang kitain ang pera pag nasa tuwid ka. Amen? Isang puntos lang na pangalan niya na. Tapusin ko na yan. Pero gusto kong iwan to sa inyo. Hindi dapat kayo Baptist na mababaw. Hindi dapat tayo Baptist na mababaw lang na hindi natin naintindihan ang paninindigan ng salita ng Diyos. Hello? Hindi ka lamang Baptist na nagbabasa, nagbubuklat lang ng Bible pag linggo. Hindi ka dapat Baptist na kung saan kontento ka na lang na pinitid ka ng sa pastor mo. You need to read the Bible and you need to dissect the Bible. You need to study. A noble people are people that are only contented with what they have heard. Like hindi Macedonian, Berean people. Noon ang sila'y nangaral ganyan, ang mga disipulos, pag uwi sa bahay, inaral pa nila. Ganon dapat yung mga Baptist sa panahon na to. Para hindi na tayo masinsay, hindi na tayo madisib ng anumang sikta. Alam na natin, paninindigan natin. Kahit na kayo mga kabataan, ganun dapat. Maraming mga kabataan, pagdating na sa kolehiyo, na-brainwash pa ng mga makakaliwa. Alam niyo bakit? Mahina ang standard sa salita ng Diyos. Oh. Alam mo dapat yung Bible mo. Hindi mo lang dapat dinadala yan. Alam mo dapat yung nilalaman yan. Na pag inas nila kung ano ang reason of hope, alam mo. Amen? Patatagin mo yung doktrina natin. Patatagin natin yung... We need to be really, really deeply rooted in the Word of God. Para kahit anumang mga sekta, anumang pagsubok, anumang sitwasyon, hindi tayo matitinag. Bakit? We are governed by the standard and principles teaching of God's Word. At hindi tayo pwedeng anuman madala ng anuman. Kaya sabi ng doon, pag grown up ka na, no more cannot be tossed to and fro. Hindi na. Nakakalungkot na Kristiyano ka ang tagal na, pero wala ka pang paninindigan. Amen? Baptist people, number one, is the most biblical people. Sana isa ka dyan. Sana masabi, ako, ang pamumuhay ko, standard ko, salita ng Diyos. The most biblical people are Baptist people. Dagdagan natin yan sa sunod. Tumayo tayo muna lahat. Iiwan ko sa inyo yung standard. You need to be approved of God. Ang standard na magbabad tayo sa salita ng Diyos. Hindi lang tayo magbabasa. Hindi lang tayo magdi-devotion. Magbabad ka sa salita ng Diyos. Andiyan naman yung salita ng Diyos. Hawak na hawak mo naman yan. We need to saturate our mind, our soul, our spirit with the Word of God. Why? Man shall not live by bread alone, but by every word. Kung nais mong buhay na buhay ang pagkakristyano mo, kung nais mong buhay na buhay ang paglilingkod mo, kinakailangan babad ka, saturated ka ng salita ng Diyos. Because if there is no Word of God, you may be living physically, but you will be sickly spiritually. Tanungin niyo sarili niyo, are you sick today? Ha?
Do you have that saturation from God's Word? O ang babaw mo pa hanggang ngayon? Nagda-doubt ka pa sa panindigan mo at pananampalataya. Check yourself. May kakulangan. Minsan, ini-emphasize lagi natin, prayer, 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 prayer. I-emphasize ko ngayon, study, 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 study. God's Word, approve unto God. Hindi approve of man. The altar is open. If the Lord has spoken to you at naintindihan ninyo, simple lang to, pero ito ay basic. Simple lang to. Pero ito kinakailangan, desisyonan mo. Stand on God's Word. Read more of the Word of God. Study more. Panahon na parang Kristyanismo natin ay ating masasabing, hindi lang ako Kristiyano. Hindi lang ako Kristiyanong balat sibuyas. Sana Kristiyano kang talagang malalim na. Kaya intindihan mo kung anong tama, ang tama sa salita ng Diyos ang siyang dapat gawin. Pray, Lord, make my stand strong. Lord, I have seen that there must be some needs pagdating sa iyong mga salita. If I spend more time in prayer, then I must spend more time in your word. Kung kami ang biblical people, then we ought to be people who practice the Bible. Not sometimes, but all the time. We have spent so much with other things. Binigyan na tayo so much ng Diyos to spend much time in accumulating physical needs. Why not spend time so much in accumulating spiritual needs from the Word of God? O Diyos, dalangin ko ng mensahe, pangbungad pa lang, sana blessing na po sa lahat. Blessing na sa mga membrong nandito, blessing din sa mga nandoon, sa nanonood, blessing sa lahat. Dahil Panginoon, we are not living in an easy time. We are living in a dangerous time. The devil and his forces are really so doing 24/7 to destroy lives, to destroy Christians. At pag hindi kami magpakatatag sa inyo through prayer, magpakatatag sa inyong mga salita, kami will not be victorious, but we can become a victim too. Kaya, O Diyos, tulungan niyo po na through the message na ito, we will always keep on growing spiritually. Dahil itong paraan, para sa kalusugan namin, para sa kalalakas namin, para sa ikatitibay namin, salita mo ang kinakailangan namin atupagin at titingnan, dahil ito, Panginoon, ay mahalaga sa panahon namin na ito. Bless all of us, bless all the Christians that had heard this. And Lord, I pray that continually build us up stronger and stronger. Even though may pandemic, Lord, build us stronger and help us keep on growing. Lord, ito po ang aking dalangin bilang pastor sa simbahang ito. At patuloy namin hinihiling na kayo ang siyang maluwalhati dito. Salamat po. Ito'y aking dalangin in Jesus' name. Amen and amen.